Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kamunting tinig, ay tungkol po kay Chavez Singson. Pag narinig po ninyo si Chavez Singson, ano po ang inyong masasabi? O, ano yung maa-attribute nyo, anong maaalala ninyo kapag narinig ninyo ang salitang Chavez Singson? Ang pangalang Chavez Singson. Siyempre, marami kayong mga idea kung sino siya, di ba? Siya lang naman yung best friend ni Erap noon na nagtraidor, na kung saan ay tumistigo sa impeachment laban po kay Erap Estrada. Siya lang naman po, sabi ng iba, na nanghikayat sa mga kabataang umalsa laban po sa Marcos administration, huwag magpasok sa paaralan, hanggat hindi bumaba ang mga lider, nakisawsaw sa issue ng flood control. Kaya kung ano-ano na lang ang mga accusation laban kay Pangulong Bongbong Marcos, laban kay Congressman Sandro Marcos, no? Pero tapos tinaguri ang kingpin ng sugal. Siyempre si Chavez, isang negosyante, alam naman natin na bilyonaryo ang mama. Pero questionable kung paano siya nagiging bilyonaryo. Sabi nga ng iba, pag marinig nila yung pangalang Chavez, nasusuka daw po sila. Dahil isa daw po itong kurap ayon po sa mga mamamayan. Mayroon pang mga nagsabi na warlord. Okay? Sa Ilocos. O, mayroon din pong nagsasabi na siya po ay pumupondo sa mga Makaduterte na mga aktibidades. Okay? Pareho sila na mindset ni Rodrigo Roa Duterte. Pero sablay naman. Ang dami pong mga ma-describe kapag marinig ang pangalang Chavez. Pero sa punto na ito, nakailang beses na ba si Chavez magpa-preskon? Nakailang beses na ba siyang manghikayat? Pati mga militar, inuudyukan. Ang taong bayan, inuudyukan na tumigil ang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang gusto nila, palitan si PBBM, mag-resign si PBBM, pwersahin si PBBM na alisin, para iupo ang walang kwentang BP na si Sara Duterte. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng BP? Bopols. Yon. Si Sara Duterte ay isang BP. So, ibig sabihin, Bopols. Actually, totoo naman yan. Yung iba nga mga senador tahimik na eh. Yung iba nga ng mga Makaduterte tahimik na. Aba, nag-iingay itong si Chavez Singson. Para lang ipakita yung suporta kay Sara na BP ng Pilipinas. O di kaya'y Bopols ng Pilipinas. So, tumahimik na itong mga ibang mga gustong sirain ng PBBM, pero si Chavez gusto na magbitiw ang Pangulo sa pwesto. Tapos sasabihin niya, hindi naman daw siya naghikayat, no, na bumitaw si PBBM sa pwesto. Basta niyayaya niya lang ang taong bayan na one time, big time na daw po, isang ralihan na lang. Ang tanong, Chavez, may mga mauto ka pa ba ng mga tao? May mahihikayat ka ba ng mga Pilipino na dumalo po sa rally-rally na pinangangalandakan mo, na iniimbita mo? May maniniwala ba sa'yo? Gusto ba ng tao ang mga pinagsasabi mo? Hindi. Dahil alam mo, wala kang silbi. Hindi porket bilyonaryo ka, kayang-kaya mo nang impluwensyahan ang utak ng mga Pilipino, ay hindi. No? Pero ako naniniwala, bawat activity ng mga Duterte Hard supporters, bayad. At umaapaw ang pera. Ang tanong, nasaan nanggaling? Chavez, nasaan po nanggaling ang pondo ng mga organized rally, organized na mga assembly ng mga Makaduterte? Actually, itong si Chavez Singson, balitang-balita naman to na humingi ito ng posisyon para sa kanyang kapamilya na bilang direktor ng PCO na hindi po pinagbigyan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi porket sumuporta ka, lahat ng gusto mo masusunod. Ang dami mo namang kilalang inappoint ng Pangulo. Wala namang problema kasi performing. Pero kung sa assessment ng Pangulo, hindi karapat-dapat yung mga nirekomenda ninyo, abay bakit isacrifice ng Pangulo ang gobyerno na hawakan nila? At sa dinabi-dami,
Bakit gusto pang magiging direktor ng PCSO? Oh, 'di ba? So, maraming nagsasabi na isating si Chavit Singson ay kingpin ng sugal. Marami din nagsasabi na wala na daw po siyang kredibilidad. Kasi minsan ka nang nagtraidor sa kaibigan mo. Eh, di ba, syempre, di ba? Oh, naging traidor din si Chavit, naging connivance, kaya lang nag-witness siya. Kaya hindi siya na masyado napuruhan. So si Erap Estrada ngayon ang napuruhan. Na ang balak ni Chavit, punduhan ang mga gustong magpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Na ngayon, totoo po yan. Alam mo, sa totoo lang, bilyon ang nakalaan para sirain lamang ang Pangulo. Ang tanong, alam kaya ni Chavit Singson yan? Imposibleng hindi. Eh, marami siyang pera. Oh, may intelligence siya. Pwede siyang mag-imbestiga. Sa tingin po ninyo, gustong tulungan ni Chavit ang bansa talaga? Sa pamamagitan ng pagpapaalis ni PBBM? Pagpapaalis kay PBBM? Okay lang kayo? Pag halimbawa umalis si PBBM, mag-resign si PBBM. Oh, actually may balita ako May balita ako na may isang negosyante daw na nakikipag-usap na po sa mga congressman para pumirma against sa impeachment. Para hindi pumirmang favor sa impeachment. Yan ay balita yan. May mga sets daw ng mga businessmen na pinaghahandaan ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung ginagawa ni Chavit Singson, pattern ito para sa kanilang binabalak na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga videos na sinalansan nila, yung mga videos na kung saan ay kinumpile nila, mga testimony ng against sa ating mahal na Pangulo, kinumpile nila, gagamitin nila yon para ano? Para sa impeachment ni Apo Lakay. BBM, no? Ni Apo BBM. Ganon yun. Totoo talaga yan. Binabalak nilang tanggalin sa pwesto at malaking pera, mga kamunting tinig. Malaking pera ang ibabayad sa mga congressman. So this is just simply a matter of principle ang mamamayani. Prinsipyo sa prinsipyo. This year, 2026. Kasi ganito yun kapag may mag-file ng impeachment laban kay Sara, naniniwala talaga ako na hindi po bayad ang magperma. Kasi alam mo kung bakit. Pag ako, halimbawa, negosyante ako, sabi ni Amy, gagamitin daw yung pondo para sa impeachment laban kay Sara. So, syempre, hindi niya lang masabi na may pondo para bayaran daw di umano ang mga congressman na i-impeach si Sara Duterte. Sa tingin mo, yung binabayaran niyan para magpirma ng impeachment laban kay Sara, hindi po kaya yan magsasalita? Hindi kaya yan magsasalita? Kaya malabo na magbayad ng administration para i-impeach si Sara. Dahil kusang loob. Alam mo yung mga congressman na bumoto ng impeachment laban kay Sara, majority ng mga congressman ng 19 Congress na tumakbo, na pumirma ng impeachment laban kay Sara, bumalik sa pwesto. So, ibig sabihin na gustuhan ng mga constituents ng mga district representative na ito ang ginawa ng kanilang representante sa Kamara. Kasi, boses ng taong bayan yun Kasi pag magpirma ka doon laban sa impeachment, or halimbawa, pumirma ka, pabor ka sa impeachment, complainant ka na. So, hindi totoo na galit ang taong bayan sa mga congressman na pumirma. Alam mo kung bakit? Nakabalik sila sa pwesto. Binuto sila ulit ng taong bayan, ng kanilang mga nasasakupan. Nagets po ninyo yung points? Nagets po ninyo hindi? Ngayon, impeachment to impeachment ang labanan. Ang ginagawa ni Chavit, that is mind conditioning. Para ma-persuade niya pa yung mga congressmen na bumoto para ma-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang punto nila, resign. Pero ang totoo, magpagawa sila ng propaganda sa pamamagitan ng compiled videos and testimonies at mga dokumento
ipasok nila doon na mastermind ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa punganga ng matandang hukluban na yan, 'di ba? Alam mo sa totoo lang, ang bunganga ni what we call this ni Chavez ay ang sinasabi puro what we call this puro mastermind si PBBM. Ano magiging mastermind si PBBM? Siya po ang nagbunyag ng lahat ng katiwalian na ito. Pati nga si Romualdez iimbestigahan. Pati nga si Romualdez file ng kaso. Ha? Ganito po ang takbo ng gobyerno ni PBBM. Walang pabor-pabor. Kasi anong sabi ng Pangulo, inumpisahan niya to, tatapusin. Tapos ngayon, yung nagbulgar, siya yung gagawin mong mastermind. Daw tralala ka man siguro nga matanda, kang hudas ka. Ngayon, ayon po sa balita, may negosyante daw na kumukumbinsi sa mga congressman na huwag pumirma sa impeachment laban kay Sara at pumirma sa impeachment laban kay PBBM. Malaking pondo daw yun. Kasi hindi ako naniniwala na ang Marcos administration magpalabas ng pera para bayaran ng congressman na mag-sign ng impeachment laban kay Sara. Kasi madali mabuko yun eh. Mabibisto yun. Halimbawa ako, bayaran ako ng Marcos administration, tapos mag-sign ako para impeachment si Sara, ma-impeach si Sara. Hindi kaya ako magsasalita? Magsasalita ako kapag may mainis ako. Ganon ang mangyayari dyan. Kaya nga malabo na ang Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang kaalyado, magbabayad para lang sa impeachment ni Sara. Alam mo kung bakit? Maraming gustong magpababa kay Sara. Magtanggal kay Sara. Diba? Kasi, totoo man talaga, may mga Mary Grace Piatos, kung ano-ano na lang, kadami-dami, no, na mga sangkot sa flood control, ang tawag nito, sa confidential funds. Mga nakatanggap ng pera, pero hindi po makikita sa resibo. Ginawa ng resibo, pero hindi makikita sa PSA kung sino ba yan sila, totoo ba yan, or virtual ba yan, o ano ba yan, alien ba yan, ganon. So yung ginagawa ni Chavez Singson, na pagkasinungalingan, tapos sa hamon-hamon pa, maghamon-hamon pa daw na magdebate. Oo, ikaw talaga. Ikaw talaga ang anuhan ni PBBM. Wala na yan yung magsabi na, okay, sige, hamunin ko tayo ng debate para patunayan ko na tama ako. Wala na yan. Hindi na yan uso ngayon. Since you accused, the burden of proof is ikaw. Bakit makipagdebate ang Pangulo sa iyo? Kadami-daming trabaho ng Presidente para sa bayan. Tapos ikaw talaga yung usikan niya ka oras o paglalaanan niya ng oras na wala namang mapapala ang tao? Kabubuhan. Si Chavez nga, sabi nga ng iba, kawatan, no? Di ba? Kawatan si Sayad, kawatan man si Chavez. Ginagamit ni Chavez ang pera niya para ma-impeach. Para ma-impeach si Sara Sayad. Para di ma-impeach. Okay? So yun po ang realidad dyan. Yun po ang katotohanan dyan tungkol po sa kung ano yung ginagawa ni Chavez Singson. So ngayon, kay siya po ang naghamon, di pwede siyang kasuhan, sabi ni Atty. Claire Castro, ng inciting to sedition. So abangan. Siguro si Chavez, pinibigyan lang yan ng Malacanang Kung baga, binabantayan ng kanyang galaw, pag mapuno na yung, kailangan kalisin pag mapuno na yung salok. Correct? Pag yung baso puno na, abay tanggalin mo na yung diba? Kailangan mo ng kalisin. Kapag ang bigasan ay puno na, kailangan mo ng kalisin yan. Yan ang mangyayari kay Chavez pagdating ng panahon. Kasi pwede siyang yung general nga, di ba? Yung major, si Romy nga Pokis, di ba hinuli sa kasong inciting to sedition. Tapos sabi nila, sinisikil ang kanilang kalayaan sa pananalita. Si Chavez, kapag halimbawa makasuhan ito na inciting to sedition, pwede itong arestuhin. Yan. Okay? Gets na ninyo? So maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli, ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi,
Tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.